At magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Good evening! Luzon, Visayas at Mindanao at sa 1,000 nakikinig ngayong gabi. Mga kapatid, aba, welcome sa ating Napolcom Free Review kung saan pag-uusapan natin kung ano ang mga the best na strategy para hindi lang makapasa kundi mag-top sa exam. Kapatid, malapit na ang exam. Nag-aral ka na ba? Bago tayo magsimula kapatid, pasalamatan muna natin ang Panginoon. Panginoon ko, maraming salamat po at hinayaan niyo po kaming magkasama ngayong gabi. Lord, thank you. Gabayan niyo po kami hanggang sa araw ng exam, Panginoon. Naway lahat ng aaralin namin dito ay madala nila sa laban sa October 19. Maraming salamat po, Panginoon. Kami magsisimula na. Amen. Mga kapatid, magandang gabi muli sa inyong lahat. May nagtanong, Sir, ipapost mo tong video sa group. Yes, don't worry. Itong record nito ay ilalagay ko doon sa ating GC. Kaya huwag ka na mag-alala. Kapatid, muli magandang gabi sa inyong lahat. Good evening sa inyo. Marami, ang dami natin dito. 1,000, ano? So, huwag na natin patagalin to, ano? Kapatid, kung hindi mo pa ako kilala, bago tayo mag-start ng ating review, magpapakilala lang ako sa iyo kung first time mo ako nakilala. Ako nga pala si Rolando Tubo Jr. Ako po ay top 1 ng Napolcom 2023, top 3 ng Napolcom 2022, top 1 itong nakaraang Penology Officer Exam, top 5 ng Criminology Licensure Exam from Region 4, top 6 ng Fire Officer Exam at sa Civil Service naman tayo may rating na 91.41. Whew! Ang dami. Kapatid, tayo po ay multi-top notcher ng iba't ibang national exams at ako po ngayon ang magiging mentor mo. At bago ko lang magpatuloy, gusto ko lang din sabihin sa'yo, kapatid, tayo po ang may highest rating in the history of the Napolcom exam. Hanggat so far, wala pa nakakatalo at sana ikaw na. Paltan mo na ako sa pwesto, inaamag na ako rito. Dapat ikaw na ang bagong highest rating. Ikaw na! Kapatid, forward tayo. Now, kung ikaw ay nag-share ng post, nakasali, nag-sign up, ito po yung ating i-discuss today. Yung exam coverage, yung ranking, rating, scoring, yung tamang mindset, anong areas ka dapat mag-focus at ano yung mga subject kung saan ka magpe-prepare. Kapatid, baka may magtanong, Sir, ito lang ba yung free review? Hindi, masusundan pa to. Kung saan, i-discuss ko naman sa kasunod nito yung mga tanong na kakaharapin mo at papaano mo lalabanan sila. Okay? So, panimula pa lang to ng free review. Nang walan, Joe naman, oo. Kapatid, simulan natin to. Now, exam coverage ng Napolcom nahati ito sa 4. Ano po yung 4 na yon? Una sa lahat, general info. Alam mo na yan. Kung saan itatanong dito yung mga batas, kagaya ng Philippine Constitution, PNP and Law and History, Philippine Law and History, kasama na rin yung Social Awareness and Value Judgment. Mamaya, mas i-discuss ko yan. Pero 22% po yan ng actual coverage. Huwag mo na rin kalimutan yung verbal reasoning. Ito, maraming pinapaiyak, lalo na yung hindi magaling sa English. Sa verbal reasoning, ang mga tinatanong dyan ay yung sila synonyms, antonyms, paragraph organization, at si reading comprehension. And then, quantitative reasoning. In other terms, pasimplahin natin, math. 20%. 30 items po. At eto na. Ang pinakamalaking part ng Napolcom exam, we call this logical reasoning. 55 items ang kakalabanin mo rito, kapatid. Now, ang logical reasoning, ang pinakamalawak na part ng Napolcom exam, and at the same time, ito yung may pinakamataas na hatak. Anong ibig sabihin doon, sir? 36%, kapatid. Meaning, kapatid, bumagsak ka man sa ibang subject, hahatakin ka ng logical reasoning pataas. Huwag mong kakalimutan yan. I-discuss ko pa yan lalo mamaya. So, ito po ang i-exam mo na hatiyan sa 4 na parts. Forward tayo. Now, kagaya ng sinabi natin kanina, let's talk about ranking, rating, and scoring. Kapatid, magpupulis ka, kaya ka magtitake ng PNP entrance exam. Wala naman na ibang choice dito eh. Now, ito yung masalimuot na katotohanan.
meron silang pinapatupad nitong mga nakaraan. You can search this on Facebook, lalo na yung mga lugar na masyadong na-outnumber yung quota. Ano po yun? Kapatid, sa rankings ng PNP, chinecheck po yung grade. Anong grade, sir? Yung general weighted average mo nung college at ng eligibility mo. Ha? Paano yun, sir? Pag mababa, pagpasang awa, most likely laglag ka sa ranking. Sir, paano yun? Makinig kang mabuti. Ang NAPOLCOM exam, ang passing rate nito 70. Okay? For example, yung general weighted average mo, kapatid, nung nag-aaral ka, saktuhan lang, 80. Now, let's say, pumasa ka lang sa NAPOLCOM. Ano mo yun? Pasang-awa kung tawagin. So, 80 plus 70, ano makukuha mo? Makukuha mo dyan is 150. Now, i-divide mo yan ng 2, ano makukuha mo? 75. Dito pa lang, kapatid, bagsak ka. Hindi ka nakapasok sa rankings na 85%. Sir, lahat po ba ng regions ganyan na? May mga regions na hindi pa ito napapatupad. Pero may mga regions na kapag sobrang dami na nag-a-apply sa quota, for example, 1,000 lang ang kailangan ng PNP. Ang nag-apply 10,000. Pinapatupad nila yung rankings para mabawasan, para ma-filter yung mga nag-apply. So for example, lahat ng mababa ang grade, tanggal na kayo, 5,000 na lang ang applicants. So ginagamit nila ito para makapamili ng pinaka-the best of the best na mga magiging police. Sir, kawawa naman kaming hindi masyadong matalino. That's hard to swallow. Ito yung realidad. Pero kung ikaw ba naman yung chief PNP at ikaw ba naman ang gobyerno ng Pilipinas, sinong pipiliin mo? Yung matalinong pulis o yung hindi matalinong pulis? Ikaw na sumagot. Okay? So anong ibig ko lang sabihin dito, kapatid? Hindi pwedeng sakto lang, kinang ina. Kasi marami dito na nakikinig ngayon, dire-diretso lang sa buhay, okay lang yan, pasang awa. Okay na yan, nakapasa, yun din naman yun. Hindi! Bakit? Pinatutunayan ng rankings na hindi na sapat na pasang awa lang. Na pag hindi ka nakakuha ng mas mataas na grade, malalaglag ka sa rankings. Masakit na katotohanan, lalo na kung yung GWA mo nung college ay mababa. Ibig sabihin, mas kailangan mo pang galingan sa NAPOLCOM exam para mataas at mahatak ka ng eligibility mo. For example, sir, hindi naman ako bobo nung college, saktuhan. Tignan mo na yung TOR mo, tignan mo yung GWA mo doon. Kung ang GWA mo doon, let's say 83. Okay? Tapos yung eligibility mo, let's say, ginalingan mo. Hindi ka man nag-top pero mataas ang grade mo, 87. Ano makukuha mo? 170. Divide mo ng 2, ano makukuha mo? 85. Pasok ka sa rankings. Anong point ko dito? Simple lang. Do not aim for 70, kapatid. Do not aim for 70. Dahil kahit makapasa ka man sa exam, hindi ka pa rin makakapagpulis. Makakapagpulis ka, kunyari kung low quota, oo, pwede ka mag-apply doon. Pero kung gusto mo talagang magpulis ngayon at talagang porsigido ka, bakit hindi mo pagalingan? Tanggalin mo sa mindset mo yung sakto lang, pasang awa lang. Kapatid, forward tayo. Now, ang NAPOLCOM exam po ay 150 items, kapatid. Ito po ay ititake mo sa loob ng 3 oras. Kagaya ng sinabi ko kanina, ilang percent po ang passing rate? 70%. Sir, kunwari lang, estimate lang, sir. Ilang items yan? 105 items. Ang dapat na correct answers mo. Madaling ipasa ang NAPOLCOM. Madali. Pero, kailangan mataas ang grade mo. Kapatid, forward tayo. Now, let's talk about the mindset. Kagaya ng sinasabi ko kanina. Kapatid, hindi na sapat ang passing score. Kung magpupulis ka lang naman, hindi mo pagalingan. Now, kagaya ng sinabi ko kanina, yung mindset mo, na putang ina, okay na to, pasado naman eh. Hindi na pwede yun. Ganun lang kasimple, bitawan mo yung maling attitude, yung maling pag-iisip. Tapos, bring up ko lang din. Kapag ikaw ay nag-top sa NAPOLCOM exam, kapatid, may binibigay silang form. Merong papel kapag nag-apply sa PNP. Doon ilalagay mo yung iyong Latin awards. Kung ikaw ba ay summa cum laude,
Ilalagay mo doon, ito yung importante. Kung top-notcher ka ng isang national exam, ilalagay mo doon kung anong exam yon at anong rating mo. Para saan to, sir? Itong papel na to ay priority sa kota. Bakit? Kasi itong mga to, yung pinakamatatalino sa lahat nag-a-apply. Sila po yung pinakatinatawag na alpha, yung pinakamatataas. Kapatid, ito yung gusto kong habulin mo. Yung mag-top sa exam para maging priority ka sa kota. Huwag mo kakalimutan yung sinabi ko na yan sa'yo. Bago pa lang tayo magsimula, sinabi ko na, multi-top na Sir PT. Gusto ko na ikaw ang papalit sa akin. Sundan mo yung landas na tinahak ko, kapatid. Baguhin lang natin yung mindset mo, ha. Gusto ko sabihin mo sa sarili mo, magtatap ako sa national exam. Magtatap ako sa NAPOLCOM exam. Kapatid, ikaw ang unang maniniwala sa sarili mo. Kung dinadown ka man ng buong mundo na mga kaibigan mo, na kakilala mo, ng pamilya mo, wala mang maniniwala sila. Tangina, bago ako mag-top, sinabi ko yan sa nanay ko, sa mga kapatid ko, sa kaibigan ko. Tinawanan lang nila ako. Hey, kaya mo ba yun? Ginanon nila ako. Tangina, ikaw ang unang maniniwala sa sarili mo. Nung pinatunayan ko ng paulit-ulit ako nag-top. Tangina. Di ba yan si Sir PT? Si Rolando, multi-top notcher yan, di ba? Tangina, kapatid. Wala silang paniwala sa akin na kaya ko. Pero, ikaw, kailangan mong maniwala sa sarili mo. Tanggalin mo yung bara sa utak mo, yung pader. Meron sa utak mo na nakaharang, hindi ko kaya yan, bobo ko eh. Meron yan, karamihan sa majority. Hindi ko. Tangina ako din eh, hindi naman ako magaling dati. Wala nga akong Latin award sa college eh. Pero tanggalin mo sa utak mo yung nakabara. Na ngayon nasa utak mo, hindi, gagod, maniniwala, hindi ko kaya yan. Tangina mo, kaya mo! Tangina, kaya mo. Magtatap ka sa national exam, magtatap ka sa NAPOLCOM exam, kapatid. Kailangan nating ayusin yung mindset mo. Yung mindset mo, yung paniniwala mo sa sarili. Kaya mo, putang ina, kaya mo. At gagawin mo lahat para magawa mo yun. Maniwala ka sa sarili mo. Bago tayo magpatuloy, ito na yung sunod mga areas. Kapatid, gusto ko lang mag-take ng 1 minuto ng oras natin. 1 minuto lang, bigyan mo ako. Gusto ko muna, kung ano man ginagawa mo ngayon, umupo ka lang saglit. Baka nakatayo ka dyan, may ginagawa ka. Upo ka lang. Okay? Upo ka lang saglit, kapatid. Tapos makinig ka. Kung naka-headset ka, mas mabuti. Kung hawak mo tong cellphone mo o kaya sa laptop ka, okay, ilapit mo sa tenga mo. Bigyan mo lang ako ng 1 minuto, makinig ka sa akin. Gusto kong isipin mo ng mabuti. Makinig ka, tahimik lang. Tapos, pikit ka. Gusto kong pumikit ka. Pikit! Tangina ka, pikit. Pikit, makinig ka. Yung tao na sobrang importante sa'yo, maaring mama mo, jowa mo, tatay mo, kapamilya mo, kaibigan, o yung tumutulong sa'yo, gusto ko lang makita. Imaginein mo yung mukha nila. Kapag nakita at nalaman nila na inakasama ka sa listahan ng top notcher. Gusto ko lang i-manifest mo yung ngiti, yung tawa, yung nagtatatalon kayo. Tangina, top notcher ako. Gusto kong imaginein mo yung mukha niya, kapatid. 1 minuto lang, bigay ko sa'yo. 1 minuto lang, imaginein mo lang mabuti. Yung nagtatatalon kayo sa sayo, tangina, priority ako sa PNP, tangina. Wow! 1 minuto lang, kapatid. Tangina, yung nag-iiyakan kayo, no? Nakikita mo, nag-iiyakap ka niya nung taong mahal mo na yun, yung tumutulong sa'yo. Nagtatatalon kayo, tangina, ma, tangina, kuya, ate. Tay, tangina, top notcher ako, love, top notcher ako, baby. Tangina. Kapatid,
Yung pakiramdam na yan, panghawakan mo yan, panggigilan mo yan. Yan ang magiging gasolina mo para magpatuloy ka kahit pagod ka na. Panghawakan mo yung pakiramdam na yan para kahit tinatamad ka na, kahit pagod ka na, kahit ayaw mo na, lalaban ka pa din. Utang ina. Lalaban ka pa din kahit anong mangyari. Panghawakan mo yung pakiramdam na yan. Yan ang magiging gasolina mo. Huwag na huwag kang titigil habang hindi mo naaabot yung pangarap mo. Tandaan mo yung pakiramdam na yan, kapatid. Ayusin mo yung mindset mo. Binubura ko na sa utak mo yung pasang-awa lang. Binubura ko na sa utak mo yung magre-retake ka na naman. Putang ina, hindi na pwede Kung retaker ka, last take mo na to Kung first take ka, hindi ka pwede mag-retake. Ngayon pa lang, binubura ko na sa alaala at sa utak at sa mindset mo. Yang bara na nagsasabi na hindi mo kaya. Kaya mo! Kaya mo, kapatid. Napaka-importante ng tamang mindset. Forward tayo. Kapatid, saan ka magfo-focus? Ito na. Binigay ko kanina sa inyo yung coverage ng exam. Diba? Ngayon, may gasolina ka na, may apoy na si dibdib mo. Saang coverage ng exam ka dapat mag-focus? Saang area? Ito. Ito ang pinakamadaling area. Ito ang area na wala kang kakabisaduing formula. Anong kailangan mo dito? Critical thinking lang, kapatid. Dito, sa 55 items ng logical reasoning, ang ibang tawag dito, what? IQ test. Literal dito, nasusubukin yung talino mo. Pero alam mo ba, kapatid, na kapag nag-practice ka ng nag-practice, yung IQ test na yun, madali lang pala. Don't worry, may kasunod pa tong free review, i-discuss ko yung mga yan. Now, again, logical reasoning ang pinakamadaling part ng exam. Ito ang pinakamadali, ang pinakamalaki, at ang pinakamalakas ang hatak. Huwag mong babaliwalain yan. Kapag nag-exam ka, may bibigay sa inyo doon. Test booklet, nandyan yung questions, tapos answer sheet. Okay? Ang logical reasoning, kadalasan, nasa dulo. Nasa 96 to 150. Nakinig ka mabuti sa sinasabi ko. Uunahin mong i-take ang logical reasoning kasi bakit? Ito po ang pinakamadaling part ng exam. Kapag inuna mo yung una, nandun yung mahirap na tanong sa math, sa English, sa mga batas, puta madudurog ka. Magsimula ka doon sa madadali. Nasaan yan? Nasa dulo yan. Kapag binigay niyo yung test booklet, makikita mo yan, 96 onwards kadalasan. Okay? Now, ang susunod mong i-take ay general information. Bakit? Mamaya malalaman mo. Pero, ang general information madali. Kung yung logical reasoning ay IQ test, ito namang general info, yung 20 items dito, oy putang ina mo dyan, Gatpo, wag kang mag-scam. Wag kang mag-spam sa chat. Tatanggalin kita rito. Now, yung general information o yung uprightness, kapatid, ito po ay test of character. Bakit? 20 questions dito, kung retaker ka, alam mo itong sinasabi ko, tinetesting yung tamang pag-uugali mo. Yun ang nandito sa general information, 20 items. Pamigay yun, bakit? Na, ugali lang yun. Huwag mo sabihin sa akin masama ugali mo. So, iti-check dito yan, kung fit ka maging police. And then, sunod mo is quantitative reasoning. Bakit? 10 items sa quantitative reasoning pamigay. Ano yung 10 items na yun? Yun po yung numerical sequencing. Ibibigay ko yan sa inyo sa susunod na free review, do not worry. Pero, ano example niyan? Kunyari ito, 3, 5, 7, ano kasunod? Ano napansin mo? Nagpa plus 2, di ba?
most probably 9. May lalabas na ganyan, 10 pamigay. So, ang susunod mong iti-take, quantitative reasoning. Now, ang last na iti-take mo, verbal. Bakit? Utangin ng verbal yan, kahit ako mababa dyan eh. Nakalimutan ko yung grade ko sa verbal kung 89 o 90. Pero around that score. Ang verbal reasoning, to be honest, bakit ito panghuli? Nandyan po yung mga paragraph na mahabang basahin, malakas kumain ng oras. Ipapangdulo mo yan. Okay? Now, sa actual na exam, kadalasan ang nasa unahan either general info or verbal, nasa dulo ang math at logical. Anong unahin mo? Siyempre, sinabi ko na sa'yo, di ba? Punta ka sa likod ng test paper, logical ka muna. And then general info, balik ka sa unahan. And then mag-math ka, tapos verbal reasoning. Okay? Diyan ka mag-focus. Now, kapatid, bago tayo magpatuloy, segue lang muna, hingi lang sana ako sa inyo ng konting pabor para makapag-release din ako ng exam mamaya. Yung mag-leave ng review mamaya sa page, meron po kayong marireceive na link. Isa-send ko doon sa GC. Tapos, yung link na yon ay ma-access lang nung mag-leave ng review. Now, punta lang kayo sa page natin. Segue lang to. Syempre, tulungan nyo rin ako mag-grow. Punta kayo sa page. Make sure na naka-follow na kayo. And then, click mo tong reviews. Ayan. Tapos, kapatid, anong gagawin mo? Leave ka lang ng honest na review tungkol sa review natin. And then, mabibigyan kita ng access doon sa exam. Keep it honest. Kung tingin mo, gago ko, walang kwenta magturo, lagay mo doon. Wala akong problema. Basta lagyan mo ako ng honest review kasi engagement yan para sa page. Okay? Lagyan lang kita ng siguro 1 minute. Saglit lang to. Sige na, nakikiusap ako sa'yo para sa page ko. Ito ang gasolina ng mga online pages. Di ba? So, bigyan ka lang 1 minute, kapatid. Post ko lang saglit tong recording and then balikan natin. Leave ka lang ng review. Tapos, after this lecture, syempre, pag-i-examine kita. Yung contents ng exam na yon, yun yung ile-lecture natin sa susunod na review. Putang ina, di ba? Libreng-libre. So, kapatid, 1 minute. 9:02, post ko lang tong recording. Start tayo ng 9:04. Yes. Okay, so forward tayo, kapatid, ha. Now, pag-usapan natin yung coverage ng exam. Maraming nagtatanong kanina, paulit-ulit sa chat. Ipopost ko po ito sa Telegram group kung saan member na kayo. And then pag-iisipan ko, kinalagay ko sa YouTube. Pero maaabangan nyo agad. After ng lecture, right after, isasend ko doon sa GC. Okay? Now, forward na tayo. Kapatid, pag-usapan natin ang coverage ng exam. Now, sabi ko sa'yo, anong una mong iti-take sa 150 items? Logical reasoning. At may dahilan yan. I-mention ko yon at isasabihin ko sa'yo sa susunod na review, may dahilan. Sir, ano yung dahilan? Secret pa. Siyempre, kailangan may pabitin. So, logical reasoning ito po, 2 lang. Now, sa verbal ng logical reasoning, pag tinignan mo yung NOA mo, ano nakalagay dyan? May kwento doon. May kwento tungkol sa jellyfish, may kwento tungkol sa isang pulis. Tapos, i-analyze mo yung kwento at pipiliin mo yung tamang sagot, syempre. Now, mag-expect ka ng at least 10 items for that. Meron din dito sa verbal na yung tamang assumptions and conclusions. Now, sir, ano yung mga tanong na yan? Malalaman mo kapag nag-drop na ako nung exam. Yun yung mga sample questions. Sir, for non-verbal, ano naman yan? Ito po yung mga tinatawag nating abstract questions. So for example, ano yan? May isang araw nakatingin sa kaliwa, isang araw nakatingin sa taas, isang araw nakatingin sa kanan. Most likely, ano sunod na araw? Nakatingin sa baba. Yun yung mga questions for abstract. Laging meron yan sa exam, assume ka na ng 15 items. Literal na IQ test to. Anong kailangan mo to prepare for this?
Kailangan mo sumagupa ng mga tanong, mga sample questions para masanay ka sa lalabas sa exam. At yung pinaka latest, meron silang tinatawag na DICE question. Sir, ano yung DICE question? Kung saan may dice doon at kailangan mong piliin kung ano yung muka ng dice na nakaharap. So, may ganyan doon. Tapos magbibigay siya ng anggulo, kapatid. Sa 3D aspect ng picture, may sample. Ano daw yung katabi? Mga retailer, alam nila to. So, bibigay at ituturo ko din yan. Now, forward tayo. Kapatid, anong second na iti-take mo? So, again, sa logical reasoning, wala kang kakabisaduhin ditong formula sa math. Wala kang kakabisaduhin na rules of English. Wala. Ang kailangan mo rito, critical thinking. At ang critical thinking ay napapractice by, syempre, practice. Kailangan mong i-practice lang yan. Paano ba na-practice yan, sir? Sumagupa ka ng madaming tanong. Kailangan mong sanayin yung sarili mo sa iba't ibang questions to the point na makakabisado mo na yung mga posibleng lumabas. Yung mga patterns. Okay? Bibigyan ko kayo ng sample niyan doon sa free exam. Forward tayo. Now, for general information, ito po yung coverage. Kapatid, Philippine Constitution and History. So, nag-drop na ako ng review nito. Panoorin mo yung video. Hindi mo kailangan aralin yung 18 artikulo ng konstitusyon. Masyadong mahaba yun. Hindi ka mag-aabogado, magpupulis ka. Meron lang sila mga common questions na tinatanong doon at doon ka magfo-focus. Next. Meron dong PNP Law and History, nakalagay pa nga sa NOA nyo, PH Law and History. Now, ginawa nilang malawak yan, pero to be honest, ang sentro dyan, yung batas na gumawa sa mismong PNP. Bigay ko na sa iyo ngayon pa lang, advanced study ka. Aralin mo si RA 6975, lalo na kung hindi ka criminology ha. Kapatid, kung hindi ka criminology at wala kang alam kung anong batas ang tinutukoy, unahin mo to. RA 6975. Sunod, RA 8551. Sunod, RA 9708. Itong tatlo lang muna. Sir, ano yung mga batas na yan? Ito po ay tinatawag na PNP Law or DILG Reorganization Act, something like that. Ito po yung batas na gumawa sa PNP, pati na rin sa BJMP, sa FIRE, at Philippine Public Safety College. Ito rin po ang naglagay ng PNP under the NAPOLCOM. At si NAPOLCOM ay under ng DILG. Okay? Now, kapatid, ano naman yung RA 8551, sir? Sa RA 8551, tinaasan po yung standards ng pagpupulis. Mababasa mo to sa RA 6975. Kahit pala hindi college graduate dati, pwedeng magpulis. Kahit wala palang eligibility, pwedeng magpulis. Now, sabi nila, kailangan mas matatalino na ang mga pulis. Kailangan mas magagaling na. Ni-reorganize at ni-reform ang ating Philippine National Police ng 8551, tinaas ang standards. Kailangan college graduate ka na, kailangan may eligibility ka, and so on. Naalala mo dati yung sinasabi nila, pag tinuro yan ni Mayor, police na yan. Somewhat, some part of that is true. Bakit? Ang mga mayor ay may NAPOLCOM supervision powers. So, pwede ka nilang tulungan mag-police before, nung panahon pa ng lolo nyo. Ngayon, nagtaas na po ng standards, mas mahirap na. Now, sir, ano naman itong RA 9708? Ito pong batas na ito ay nagbigay ng 5 years reglementary period. Sir, ano yun? Kasi di ba sabi ng 8551, dapat college graduate na. Baka maitanong mo, sir, what if yung mga police na nakapasok sa PNP pero hindi college graduate? Ito po yun. Ginawa nila itong batas na ito, kapatid, para bigyan sila ng palugit. Kinakatok sila, tok. Tangina nyo, mag-aral kayo. Kailangan within 5 years college graduate na kayong lahat. At yung mga hindi nakasunod rito, ay ni-retire nila sa PNP. Okay? So, yun yung ginawa ng RA 9708. Para binigyan sila ng extension
para maging college graduate. Now, yan yung mga aralin mong 3 batas. Next, criminal justice system. Ilang beses ko nang na-lecture to for free. Panoorin mo na lang. Kompleto yun. Hindi mo kailangan aralin ng todo kasi nga hindi ka mag-aabogado. Meron dong mga parts ng criminal justice system sa ibang review center. Ginugulo lang yung utak mo nun kakabisaduhin mo pa yon. For example, preliminary investigation from 421 naging 6 years and so on. Masyadong technical. Alam to ng mga criminology. Pero bilang ikaw na hindi criminology na nakikinig ngayon, hindi mo kailangan mag-deep dive ng sobra sa CJS. Kailangan mong malaman is yung basic foundation at kung paano yung tamang proseso na tinatanggal yung mga bulok na kamatis sa ating bayan. Sir, bakit bulok na kamatis? Simple lang. Ang criminal justice system po, kapatid, makinig ka mabuti ha. Ito po yung proseso kung saan may nagkamali, may pumatay, may nagnakaw, may nang-rape, at idadaan sila sa 5 pillars para ma-reform at ma-correct. Okay, panoorin mo yung video, sinend ko na sa JC. Now, ito yung sinabi ko sa inyo, social awareness and value judgment. Usually, 20 items ito. Share, ano yan? It's a character test. Titignan dito kung tama ang pag-uugali mo, kung tarantado kang tao ka. Okay? Yun na lang munang sasabihin ko sa inyo. More of that on the actual examination. Pero titignan dito yung tamang pag-uugali. Importante dito, alin? Burahin mo yung civilian mindset. Ano yung civilian mindset, sir? Bigyan kita ng example Civilian ka, di ba? Yung boss mo sabi, oy, mag-OT ka muna, kailangan ka namin dito sa opisina. Ang normal na tao, ang sasabihin niyo, hindi, ayoko mag-OT, may kailangan pa akong gawin. Hindi pwede. Kahit paid OT yun. Bakit? Civilian mindset. Ang civilian mindset, often always, reklamador. Let's be honest, ito naman talaga dapat. Reklamador ka dapat kasi you're fighting for your rights. Diba? Hindi ka dapat pilitin mag-OT, hindi ka... No, okay. Kung hindi ka magpupulis, okay lang yun. Civilian mindset is okay. Kung hindi ka magpupulis. Pero, magpupulis ka, di ba? Tangina, kailangan mong burahin to. Ang kailangan mong patakbuhin sa utak mo ay police mindset. Sir, ano yan? Ito yung inuuna mo, yung publiko, yung serbisyo above all. Ito yung nangyayari ngayon sa mga kunyari may bagyo. Gusto nilang tulungan yung pamilya nila pero dineploy sila para tumulong sa iba. Yun ang police mindset, kapatid. Yung sa pilitan silang kailangan magtrabaho sa isang lugar. Dahil for example, inaatake ng mga terorista. Wala silang magagawa. OT talaga yun. Yun ang police mindset. Minsan may shift, kulang yung tao. Kailangan mong mag-render ng mas mahabang oras. Wala kang magagawa, hindi ka pwede magreklamo. Police mindset yun, kapatid. Okay? Yun ang police mindset. Tandaan mo yan. Tanggalin mo yung pagiging reklamador mo sa katawan. Tanggalin mo. Kasi susukatin yan dito. Sir, paano susukatin? O, bigyan kita ng clue. May isang exam, may isang question from the exam. Ano yung, ang question is about Jobert. Si Jobert daw ay inutusan ng boss niya na pumunta sa isang lugar para mag-pick up ng equipment. Now, according daw sa pinirmahang kontrata ni Jobert, doon lang dapat siya sa loob ng kumpanya, walang labas-labas, walang utos-utos. Dapat daw bang magreklamo si Jobert? Lalo na, lumabas siya ng kumpanya, nag-overtime si Jobert, tapos, ano nangyari? Sarili niyang gastos yung pamasahe. Now, hindi yun tungkol kay Jobert, hindi yun tungkol sa kumpanya. Tungkol yun sa'yo at sa pagtatrabaho mo sa PNP. Binago lang nila. Binago yung tao, binago yung kumpanya, pero sinusukat ka ng Napolcom. Na kung ikaw ba si Jobert, ikaw mismo kapatid na nakikinig, binigyan ng dagdag na trabaho na labas sa scope of work mo. Willing ka ba to go the extra mile? Bakit? Magpupulis ka. You need to be able to serve the public at any time. Yun po yun. Okay? So, 20 items na susubukin ka, huwag mong kalimutan. Now, current events, kapatid. Tangina, sigurado naman ako ngayon, halos lahat kayo familiar sa current events, lalo na yung mga lagi nasa Facebook. Tangina, nag-i-Facebook ka, 3-4 oras all TikTok. Sobra-sobra na eh. So, current events,
Bigyan kita ng assignment. Kailangan kilala mo yung ating president, kilala mo yung ating vice president, kilala mo yung ating Senate president, kilala mo yung Speaker of the House of Representatives, kilala mo dapat yung DILG secretary natin, kilala mo dapat ang ating chief PNP, tapos yung mga prominenteng mga batas, i-google mo, gumamit ka ng ChatGPT, yung mga batas mula 2024 to 2025, please take note of those. Yung mga bagong batas. For example, bigyan kita, SIM Card Registration Act. Lumabas po yan sa exam. Yung RH Bill, nung dati pa, lumabas yan sa exam. So please take note of those. Okay? So assignment mo, hanapin yung mga yan. Hindi kita i-spoon feeding dito. Okay? Kung si Tori ang nakalagay, si Tori ang piliin. Kung yung bago na yung nakalagay, yung bago ang piliin. Pero pag dalawa silang nakalagay doon, syempre piliin mo na yung mas bago. Now, forward tayo. Kapatid, quantitative reasoning. O, alam mo na to. Math. Ang ina sir, mahina ako dyan. Kaya nga ako nag-criminology eh. Sabi, linya ng mga criminology yan. Now, hindi mahirap ang math sa exam. Hindi. High school level. Walang calculus, walang trigonometry, walang kahit na anong mabibigat na math doon. Percentage, bigyan kita example. Kapag daw yung isang damit doon sa mall ay bumaba ang presyo ng 25% at ang presyo ng damit ay 1,000, magkano babayaran mo? Puta, huwag mo sabihin hindi mo kayang sagutin yon. Oh, ulitin ko, sagutin mo ha. Ang presyo ng damit ay 1,000 at bumaba ang presyo ng 25%, magkano ang babayaran mo? Very basic. Di ba? 750 na lang. May ganong question, sir? Opo, meron. Fraction question, meron din dun. Nung nagbotohan, 1/2 ng boto sa Barangay Sevilla at 1/2 ng boto, let's say 1/4 ng boto galing sa Barangay Martinez, ang bumoto kay Mayor Marvin, kaya siya nanalo. Ilan ang total na botong nakuha niya sa dalawang barangay? So 1/2 plus 1/4. Speed math ko na lang, total of 3/4 na boto. May ganun tanong, sir? Opo. Sabi ko sa inyo, hindi mahirap ang math sa exam. Sir, bakit ako nabumagsak? Simple lang. Alam mo kung bakit? Hindi ka nakapag-review. Hindi ka pa nakapag-prepare. Yun lang yung dahilan. Lack of preparation. Pero syempre, this time, mag-aaral ka, gagawin mo lahat, hindi ka nababagsak. Okay? Now, at ito, lalabas to sa exam. Expect ka ng at least 10 items, kapatid. Sir, ano mga questions yan? For example, 5, 7, 10, tapos 14. Anong kasunod? Anong kasunod, kapatid? Testing lang, dali. Ano kasunod? Paano sagutan yan? I-minus mo. 5 minus 7 is 2. 7 minus 10 is 3. 10 minus 14 is 4. Most likely, nakita mo, nagpa-plus 1. So, ang kasunod niyan, 14 plus, alin, plus 1 ka dito, 5 is 19. Sir, may ganyan tanong sa exam? Oo, 10, hindi lang 5. Pamigay, putang ina. Kaya sabi ko sa'yo, i-take mo to, pangatlo. At problem-solving skills. Nandiyan na si speed, distance, time. Huwag mong kalimutan yan. Si time and work problems. Pati na rin yung sinabi ko kanina, yung mga discount markup problems. Take note of that. Tapos huwag mo na rin kalimutan, si average problems. Lumalabas din yan. Okay? Forward tayo. Verbal reasoning ang pinakahuling part ng exam, kapatid. At pinakahuling part ng review natin ngayong gabi. Ito po yung ipandudulo mo. Halata naman siguro kung bakit. Sa unang tingin, madali lang. 5 synonyms, 5 antonyms. Sa grammar and correct usage, meron dyang 5 fill in the blanks. Tapos 5 error selection. Sir, ano yung error selection? Sa isang sentence may mga naka-underline, pipiliin mo yung maling grammar. Sa paragraph organization, kailangan mong piliin yung tamang pagkakasunod-sunod. Sa reading comprehension, kailangan mong unawain yung paragraph. Ang mga lumabas itong nakaraan, yung sing-song, yung lumabas dito yung capital punishment,
and so on. Mag-expect ka ng 5 question dito. Ano yan eh? Isang paragraph, tapos may 5 tanong. Isang paragraph yun naka-ready dyan para sa inyo. Compose yun of 5 questions. Expect ka ng 2 paragraph. Okay? So, yan yung mga lalabas, kapatid. So, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 items. Okay? So, yan ang mga lalabas sa exam. Now, kapatid, bago tayo matapos ngayong gabi, ipapaalala ko lang, magbibigay ako sa inyo ng exam. Yung exam na yon, yun ang ile-lecture natin sa susunod na free review. I-announce ko kung kailan yung kasunod. Okay? Pero doon sa exam na yon, meron kayong magkakaroon kayo ng idea. Bakit? Ilalagay ko doon itong mga questions na ito. Yan. Tapos ayan. Okay? Mga kapatid, tanginat, ang bilis lang ng oras. Ano? Ang bilis ng isang oras. Ito po yung una mong titirahin. Now, hindi pa tayo tapos. Makinig ka. Magbibigay ako ng mga materials doon sa GC na pwede mo magamit. Ibibigay ko na yung batas para makapagbasa ka na. Bibigyan na kita ng iba't iba pang mababasa mo kasi wala kang budget, hindi ka makapag-enroll sa review. Okay lang, naiintindihan ko. Bibigyan na kita ng mga babasahin. Nakapagsimula ka makapag-aral habang more than 1 month pa, aralin mo ng maigi. Okay? Aralin mo ng maigi yung mga isi-send ko doon sa GC. Now, mga kapatid, with all of that said, samahan niyo ako sa huling panalangin natin ngayong gabi. Panginoon, maraming salamat po at hinayaan niyo po kami na makapag-aral ngayong gabi. Naway maadala po nila hanggang sa araw ng exam ang kanilang mga napulot dito. Lord, gabayan niyo po yung nakikinig nito. Gawin niyo po siyang instrumento para mabago ang kanilang pamilya. Para po umangat ang tingin niya sa kanyang sarili. Para po magpunta na siya sa next level ng kanyang buhay. Lord, nangangako po siya na gagawin niya ang lahat at nararapat para ibigay niyo po sa kanya ang kanyang pangarap. Maraming salamat po, Ama. Kami po ay magpapaalam na sa isa't isa. Amen. Mga kapatid, again, hindi pa tapos ang review sa free. Magbibigay ako ng materials for you, aralin mo ng mabuti. At i-take mo yung free na exam, ha? Kasi yun ang isusunod natin sa ating next na free review. With all of that said, mga kapatid, this is your one and only Sir PT, always reminding you, do the hard work, especially if you don't like it. Kapatid, gawin mo yung mahirap dahil yan ang magpapadali ng buhay mo. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang gabi sa inyo. Good luck, good vibes, at mag-ingat palagi. I love you! Bye-bye! Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye! Tangina mo, galingan mo sa exam, ha? Tangina, galingan mo!